Hello po sa inyong lahat. Salamat sa opportunity na makapag-share sa inyo mula sa salita ng Diyos. Sana nasa mabuting lagay kayong lahat sa mga panahong to ng COVID-19 pandemic. Alam naman natin na maraming nahihirapan at dumaraan sa pagsubok at sana pagpatuloy natin silang alalahanin at tulungan. Tayo-tayo, magtulungan tayo, magbayanihan tayo. Maraming iba binagyo itong nakarang araw. Alam ko pare-pareho tayong panalangin na sana bumuti na ang kalagayan ng buong mundo. Hindi lang Pilipinas, buong mundo ang dumaraan sa pagsubok. Sana mag-improve na yung sitwasyon sa pinagdadaanan nating lahat. So, sana. Bago po tayo magsimula, nais ko pong manalangin tayo. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Humihingi po kami ng patnubay sa panahong to. Marami po ang stress, maraming natatakot, at di namin alam ano ang gagawin sa panahong to. Kami ay nasa bahay lang, yung iba kailangan mag-work, yung mga essential workers. Marami sa kababayan namin ang dumadaan sa pagsubok, sa paghihirap. Tulungan niyo po kami na makipagkapwa, na makipagtulungan sa ikabubuti ng lahat. Patnubayan niyo rin kami, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Naway makita namin ikaw. Marinig ka namin. Marinig namin ang mensahe mo. Banal na Espiritu, panalangin namin na iparamdam mo ang iyong presensya sa bawat isa sa amin. Sa mga nasa bahay at kung saan man ang iyong iglesia. Iparamdam nyo ang iyong yakap at pagmamahal. Patnubayan nyo kami nang kami ay matuto mula sa iyong salita. Imulat mo ang aming mga mata nang mas mapalapit kami sa iyo. At mula sa iyong spirito ay magkaroon kami ng bagong buhay, bagong pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, last year, pinalabas sa pelikula, hindi ko alam kung pinanood nyo, yung Hello, Love, Goodbye. Yung pelikula ni Catherine Bernardo at saka ni Alden Richards. Ito daw yung unang pelikula nila na hindi kasama ni Catherine, si Daniel Padilla. So, sa mga hindi nakapanood, tungkol siya sa kwento ni Joy na isang OFW sa Hong Kong. Nakapag-aral siya, pero dahil sa kahirapan, nag-domestic helper siya. Ang trabaho niya sa araw ay yaya, tapos pagkagabi, waitress. No? Doon niya nakilala si Alden o si Ethan, yung character, yung pangalan ng character. Pinoy din, pero permanent resident sa Hong Kong. Tsaka mayaman, may pera. Si Joy, kahit maraming pangarap, sinacrifice niya yung sarili niya para sa pamilya niya. Dalawa yung trabaho niya, hirap na hirap siya at wala man lang siyang mabigay para sa sarili niya. Wala siyang choice, no? Sabi nga ni Joy dun sa pelikula, yung pinaka sikat na sinabi niya doon, hanggang ngayon sikat yata yun. Sabi niya, ang choice para lang sa mayaman. Choice para lang sa mayaman.
So, mayroon isang parte doon sa pelikula na pagod na si Joy, nakaharap siya doon sa dagat, parang Manila Bay, no? Victoria Harbor, yung nakaharap siya doon sa Victoria Harbor sa Hong Kong. Tapos sinigaw niya lahat. Tapos nilabas niya yung mga frustrations niya, yung mga hinanakit niya. Sinigaw niya kung gaano niya kamahal yung pamilya niya. Pero pagod na siya. No? Nakakapagod yung pinagdadaanan niya. Marami sa atin ngayon pagod yung nararamdaman ni Joy, walang choice, walang magawa, yung feeling na mag-isa at walang kasama, walang pahinga, walang direksyon, walang kasama, walang pag-asa. Naghahanap ng kapahingahan, tawag natin, ano? Sa English, rest, pero sa Filipino, ang ugat na salita ng kapahingahan ay hinga. Sige nga, hinga, no? Hinga tayo na malalim, no? Yan ang feeling ng pahinga. Kapahingahan. Pero sa panahon ng COVID-19, naka-quarantine lahat. Parang kahit nasa bahay tayo, walang pahinga, no? Kahit anong sabihin ng gobyerno o ng balita o kaibigan o pamilya, yung para makampante tayo, hindi pa rin eh. Parang pare-pareho nararamdaman ng maraming tao na parang pagod. Parang yung si Propetang Jeremiah, parang naramdaman niya rin yun eh, nung sila rin nung naka-quarantine o naka-exile din sila, pinatapon sila yung Israel sa kaharian ng Babylon. Sabi niya sa Jeremiah 6, kanilang pinagaling ng bahagya ang sugat ng aking bayan, na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayong wala namang kapayapaan. Basahin natin. Kapayapaan, kapayapaan, gayong wala namang kapayapaan. Peace, peace, but there is no peace. Ganun yung walang peace. Asan nga ba ang peace? Kung isipin mo, minsan ganun talaga, no? Mundo. Kahit anong pag-aliw o pagtahan mo sa sarili o sa kapwa, wala pa rin talaga. Pero ito yung maganda dun sa Biblia. Sa panahon na ganito, yung pinagdadaanan natin, nakaka-relate yung mga manunulat sa atin. Nakaka-relate tayo dun sa mga manunulat. Yung mga sumulat ng awit, no, sa Psalms, ganun yung nararamdaman nila. Karamihan ng mga awit dun. So, yung babasahin natin ngayon, mula sa awit 25, siya din, no? Walang choice. Parang si Joy, no? Siya din walang mapuntahan. Nag-iisa. Naghahanap ng kanlungan. Basahin natin, no? Psalm 25, 1-3. Sabi sa yung unang tatlong ng verses. Sa iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala. Huwag nawa akong mapahiya. Ang aking mga kaaway sa akin ay huwag nawang magkatuwa. Oo, huwag nawang mapahiya. Ang lahat ng sa iyo'y naghihintay. Mapahiya nawa
ang mga gumagawa ng kataksilan ng walang dahilan. So, highlight ko sabi niya, huwag nawang mapahiya. Tapos, sa verse 20, inulit niya pa yon. O bantayan mo ang aking buhay at iligtas mo ako. Huwag nawa akong ipahiya sapagkat nanganganlong ako sa iyo. Tayo mga Pinoy, kilalang-kilala natin ang hiya, no? Tulad ng nila sa Biblia, malalim ang kultura natin, malalim sa kultura natin ang hiya. Lagi natin yan naririnig, yung salitang nakakahiya. At pag sinabing nakakahiya, hindi lang sa atin bilang individual, pero kadamay ang pamilya, kaibigan, kumpanya, kapitbahay, kababayan, diba? Nakakahiya sa kanila. Ayaw na ayaw nating napapahiya. Gumagawa tayo ng mga bagay na ayaw natin na nakakahiya. Nakaikot ang buhay natin sa pag-iwas sa hiya. Parang dapat maganda ang reputasyon natin, no? Ang dangal. So, kunyari si Junior, anak yan ng doktor. Reputasyon. Tapos, dapat mag-aaral ka sa college, dapat mag-law, no? Mag-abogasya. Dapat nagtapos para makilala ang pamilya na may magandang reputasyon. Hiya, no? May ano pa yan, pag nagtapos, no, pag pumasa ng bar exam, may congratulations pa yan na nakapaskil sa gate para makita ng buong bayan o buong barangay na meron ng abogado sa pamilya. Pag may bisita, dapat ipamerienda kasi nakakahiya. Tapos syempre, masaya tayo, 'di ba, pag nasarapan yung bisita sa merienda natin. Nakakahiya pag nabuntis o pag naghiwalay yung mag-boyfriend. Tapos yung politiko, walang hiya. Sa ating mga Pinoy, lagi natin yan iniisip. Yung kahit hindi natin namamalayan, yung hiya ay very important yan sa atin. Ganon din sila sa Biblia. Panalangin ng awit, huwag nawa akong mapahiya. Sa tingin nyo, saan ang gagaling yung nagsulat? Bakit kaya siya nahihiya? Sa Biblia, madalas na kahihiyan ang pag nawala ang pabor ng Diyos na sinasamba nila sa kanila sa isang tao o sa isang komunidad. So, kunyari, pag yung mga hari, pag natalo sila sa gera, nakakahiya, iniwan sila ng pabor ng Diyos nila o na sinasamba nila. Pero dito sa awit na to, binabasa natin, parang yung nangyari yung kahihiyan galing mismo sa paglayo ng Panginoon sa Kanya. Sa verse 16, nanalangin siya sa Diyos. Sabi niya, manumbalik ka sa akin, at ako'y kahabagan, sapagkat ako'y nalulungkot at nahihirapan. Kabagan ang aking puso ay iyong pawiin, at sa aking kapanglawan ako ay hanguin. Isaalang-alang mo ang aking kapighatian at kaguluhan. At patawarin mo ang lahat kong mga kasalanan. Naramdaman nung manunulat yung paglayo ng Diyos. Kaya yung panalangin niya, manumbalik ka sa akin. Manumbalik ka sa akin. Naramdaman niya na mag-isa siya,
yung loneliness, yung kapareho ng naramdaman ni Joy, no, dun sa kwento kanina. Pagod na pagod, walang choice. Pero mag-isa. Yung nararamdaman ng maraming naiipit sa bahay, quarantine kasama ang pamilya. Pero parang mag-isa. Lockdown, walang trabaho, walang kita, di makalabas, walang magawa. Maraming nagtatanong, "Oh, Panginoon, nasan ka?" Ang panalangin ng awit, ganun din. Panginoon, tulungan mo ako. Nasan ka? Nasan ka na? Akala ko ba, di ba, kasama kita? Akala ko ba, nangako ka? Wag mo akong pahiyain. Ang panalangin na ganito, hindi ito nanggagaling sa isang taong hindi kilala ang Diyos niya. Sa katunayan, ganun kalapit yung relasyon ng nananalangin sa Diyos. Ganun niya kakilala ang Panginoon, na inisa-isa pa nga niya yung pagkakilala niya sa Diyos, no? Nilista niya dito sa awit. So, tignan natin, no? Una, sabi niya, ang Diyos ay makatwiran, no? Sa verse 4, ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, o Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akayin mo ako sa iyong katotohanan. Ako'y iyong turuan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw. Makatwiran, no? Righteous sa Ingles. Tuwid ang mga turo at hindi corrupt. Hindi baluktot. Hindi tulad ng mga nagahari sa mundo. Makatotohanan ang turo ng Diyos. At sa Kanya, mahanap ang daan papunta sa kaligtasan. Pangalawa, sabi niya nung awit, ang Diyos ay mahabag at mapagpatawad. Verse 6, alalahanin mo, o Panginoon, ang iyong kahabagan at ang iyong tapat na pag-ibig. Sapagkat ang mga iyon ay mula pa ng unang kapanahunan. Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, ni ang aking mga pagsuway. Ayon sa iyong wagas na pag-ibig, ay alalahanin mo ako, o Panginoon, alang-alang sa iyong kabutihan. Kahit ang Diyos ay hari ng lahat, ang pagtrato niya sa iyo at sa akin, sa bawat isa, ay hindi lang mga tauhan na kailangan na imanipula o idisiplina o kontrolin. Tuwing nakikita niya tayo, nakakaramdam siya ng kahabagan at pagpapatawad. Importante yan na maalala natin. Dahil sa panahon ngayon, tingin natin ang leader dapat, yung mga namumuno, dapat makatwiran, di ba? Tama naman yun, na makatwiran dapat sila. Pero di natin naaalala na ang parte na ang leader dapat sundin rin ang ehemplo ng Panginoon natin. Na isa siyang leader na may kahabagan. Alam niya ang pinagdadaanan natin. Naintindihan niya ang kahirapan natin. Yung pinakita niya sa pamamaraan ng paghari ni Kristo. Ang paghari niya sa atin, di ba, ay hindi sa paraan ng pagkontrol, kundi sa pagbigay ng buhay. Makatwiran, di ba? Makatwiran siya. Pero kasama doon ang kahabagan at pagpapatawad niya sa atin. Sabi ng ibang tao, dapat daw sa Pilipino, disiplina. Pero hindi naman nila naintindihan yung pinagdadaanan ng mga taong kailangan ng disiplina, yung mga nahihirapan.
Yung walang makain, yung walang sweldo, yung binagyo, o gusto lang ba natin tayo lang yung maintindihan? Si Jesucristo, kahit pagod na pagod, ang gulo-gulo ng mga tao sa paligid niya. Pero, lumapit siya sa kanila para makasama sila, para iparamdam niya ang pagmamahal niya. Sa verse 10, di ba, sabi niya, siya ay Diyos na mapagmahal. Kaya basahin nga natin, lahat ng landas ng Panginoon ay wagas na pag-ibig at katapatan para sa mga nag-iingat ng kanyang mga patotoo at kanyang tipan. Ang ganda ng mga salitang yon, no? Wagas na pag-ibig. Isipin mo yon, wagas ang pag-ibig para sa atin ng Diyos. Hindi siya napapagod sa atin. Kahit sa mga panahon na ganito, na parang ang gulo-gulo, walang kasama, sabi dito, wagas ang pag-ibig at katapatan niya sa bawat isa sa atin. Balikan natin, no, yung mga nasabi kanina. Ang Diyos ay makatwiran. Ang Diyos ay mahabag, mapagpatawad, at wagas ang pag-ibig. Parang ang daling sabihin ng mga bagay na yon. Pero sa nararamdaman ng nagsulat ng awit, kahit sa ulo niya yung mga sinabi natin, inawit niya pa, hindi niya nararamdaman. Lahat ng yon, pinalangin niya yon, inawit niya yon para ipaalala sa Panginoon. Sa Panginoon at sa sarili niya, para patunayan ng Diyos ang reputasyon niya. Sabi sa 11 verse 11. Alang-alang sa iyong pangalan. Alang-alang sa iyong pangalan, o Panginoon. Ipagpatawad mo ang aking kasalanan sapagkat ito ay malaking tunay. Sino ang taong natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya sa daan na dapat niyang piliin. Siya mismo ay mananahan sa kasaganahan at aangkinin ang kanyang mga anak ang lupain. So gusto nung sumulat ng awit, ng psalmist, nung nagsulat ng awit, ipakita ng Diyos ang kanyang katwiran, kahabagan, at pagmamahal para patunay sa reputasyon ng Diyos, patunay sa kanyang pangalan. Kasi nga, base sa nararanasan niya ngayon, parang wala. Kahit na naniniwala siya sa mga sinasabi niya, na ang Diyos ay ganon, nahihirapan pa rin siya patunayan to. Yun ang panalangin niya sa verses 16 tsaka 22, hanggang 22. Sabi niya, manumbalik ka sa akin at ako'y kahabagan, sapagkat ako'y nalulungkot at nahihirapan. Gabagan ng aking puso ay iyong pawiin, at sa aking kapanglawan ako ay hanguin. Isaalang-alang mo ang aking kapighatian at kaguluhan, at patawarin mo ang lahat kong mga kasalanan. Isaalang-alang mo kung gaano karami ang aking mga kaaway, at kung anong marahas na puot ako'y kanilang kinamumuhian. O bantayan mo ang aking buhay at iligtas mo ako. Huwag nawa akong ipahiya, sapagkat nanganganlong ako sa iyo. Naway maingatan ako ng katapatan at katwiran, sapagkat sa iyo ako'y naghihintay. Tubusin mo ang Israel, O Diyos.
mula sa lahat ng kanyang kabalisahan. Kaiba itong awit na to. Madalas, sanay tayo na pag umawit na ng praise and worship, wala nang problema. Maayos na. Pinaalala mo na yung mga mabubuting bagay. Matuwid, mapagmahal, mahabag. Diba ganito ka, Panginoon? Pero bakit biglang malungkot yung pagtapos ng awit? Bumalik siya dun sa, Panginoon, bakit? Parang wala pa rin akong kasama. Panginoon, ako'y naghihintay. Tapos, doon na natapos yun. Hindi man lang naging positive yung awit. Walang ngang sagot yung panalangin na yung hindi sinagot yung panalangin niya. Ang meron lang huling pasabi o parang final request. Sabi niya, tubusin mo ang Israel, O Diyos, mula sa lahat ng kanyang kabalisahan. Sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo, gusto ko rin sana happy ending. Ganun personality ko. Ayaw ko ng masyadong malungkot. Ayaw ko ng yung mga negative. Iniiwasan ko yung mga ganyan. Pero ganun sinulat yung awit binigay yan sa Biblia. Nandyan yan. At may mga panahon na ganun talaga. Dumaraan tayo sa paghihirap, pagsubok. Tulad na ngayon, kahit anong awit mo, kahit anong pagsamba mo, hindi pa rin tapos ang pandemic na dinadaanan natin. Bukas, libo-libo pa rin ang may sakit, maraming namamatay, walang trabaho, at di pa rin natin alam kung kailan matatapos yung pandemic, kung kailan magkakaroon ng gamot, ng bakuna, at di natin alam kung kailan matatapos ang lahat. Ang maganda doon, merong palang awit na panalangin sa Biblia na tulad na nito. At marami pang katulad nito na angkop sa pinagdadaanan natin. Ipinapakita nito, ng awit na to, na sa atin na okay lang makaramdam ng lungkot. At okay lang na ibuhos ang lahat ng nararamdaman natin sa Panginoon. At ibuhos natin lahat sa Kanya at sa iglesia natin, sa mga kasama natin sa iglesia. Yung mga pasakit na yun. Lahat ng pinagdadaanan natin, lahat ng pinagdadaanan ng sumulat ng awit, nilabas niya at kinanta niya kasama ng mga kasama niya dun sa templo at sa komunidad niya, sa bahay niya siguro, sa templo. Sa mga ganitong panahon, dapat sama-sama din tayo. Si Pastor Rico Villanueva, may sinulat siyang libro, yung Okay Lang series, yung title, mabibili niyo yun sa OMF Lit. Sa conclusion nung libro niya, sinara niya yung libro na yung pangatlo dun sa series. Sabi niya, looking back, na-realize ko na ang lament or yung panaghoy na sinasabi ay isa ding pag-express ng pag-asa. Sa loob ng daang-daong taon, sinubukang lutasin ng mga great thinkers at ng mga theologian at mga pilosopo ang malaking katanungan tungkol sa suffering, sa paghihirap. Sa tingin ko, walang perpektong sagot sa kahirapan, pero pwede tayong tumugon sa pamamagitan ng lament, panaghoy. Sabi niya, lament is a sign of hope, o sign ng pag-asa. Maaaring hindi tayo makakahanap ng solusyon sa lahat ng paghihirap natin o pagdurusa ng mundong ito, pero nagbigay ang Diyos sa atin ng isang paraan upang maharap natin ang mga pagdurusa, ang mga panaghoy. May isang nagpadala sa akin ng ganitong text message. May nag-text sa kanya.
Ang sabi, ang isang payong ay hindi makakahinto sa ulan, pero tinutulungan ka nitong makatayo sa ulan. Hindi malulutas ang mga panaghoy, ang lahat ng problema, pero makakalikha ito ng kailangang espasyo kung saan magagawa nating harapin ang pagsubok. So, nakita natin sa awit na to na sa pamamagitan ng pagluksa ng mga panaghoy at mga awit tulad nito, tayo ay napapalapit sa Diyos. Sa mga ganitong panalangin, tayo ay nadadala sa isang lugar na kaharap natin ang Panginoon at wala tayong tinatago sa Kanya. Ganito rin yung experience ni Jesucristo nung pinako siya sa krus. Inawit niya ang Psalm 22, ang awit 22. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Sikat na sinabi ng Panginoong Jesus. Ganon kalapit si Jesus sa Diyos. Ganon kadikit yung relasyon nila. Kaya niyang ilabas lahat, kasama na ang kanyang mga panaghoy. Tulad ni Jesus, tayo rin bilang mga anak ng Diyos, pwede lumapit sa Kanya. Pwedeng ibuhos lahat sa Kanya. Dahil tulad din sa kwento ni Jesus, hindi sa kahihiyan nagtatapos ang buhay niya. Matapos siya ipako, nabuhay siya muli. Kasama na ang bagong pag-asa nating lahat sa pagbangon niya mula sa kung saan siya nilibing. Pagbangon niya kasama ang pag-asa nating lahat, kasama ang bagong buhay nating lahat. So sa pagtapos natin ngayong dito sa mensahe ko, balikan natin kung saan tayo nagsimula. Ikaw ba? O may kakilala ka ba na nagdaraan sa paghirap, sa pagsubok, sa panahong to? Walang choice, pagod na pagod, walang mapuntahan, walang pag-asa, mag-isa. Ang paanyaya ng awit sa atin ay lumapit tayo sa Diyos. Ibuhos natin ang lahat sa Kanya, tulad ng pagsigaw ni Joy sa karagatan sa Hong Kong, tulad ng pagsigaw ni Jesucristo nung nasa krus siya. Ibuhos natin. Pero sa panaghoy natin, ito ang kasiguruhan natin. Merong nakakarinig sa iyak natin. Sa gitna ng kawalan, ng pag-asa, ng paghihirap, ng pinagdaraanan natin, ng pasakit at pag-iisa, ibuhos lahat sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Umiyak tayo sa Kanya. Magpayakap tayo sa Diyos na mapagmahal. Hanapin natin ang kapayapaan at ang pag-asa natin sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, salamat sa awit na to na nakaka-relate kami at nakaka-relate sa amin, na angkop sa pinagdaraanan namin ng marami sa amin. Alam namin na sa panahong to, maraming nagdadalamhati, maraming nahihirapan, dumaraan sa pagsubok. Minsan di namin alam kung nasan ka. Nawa ay lumapit kami sa iyo at paramdaman namin ang presensya niyo sa gitna ng katahimikan na nakakabingi.
Hangad namin ang pag-asa, ang kapayapaan, ang pahinga, na ikaw lang ang makapagbibigay. Ipakita niyo po muli sa amin, Panginoon. Iparamdam niyo ang presensya niyo. Ipakita niyo yung ngiti niyo para kami ay muling magkaroon ng pag-asa sa panahon na to. Sa pangalan ni Jesus,